Sa 3 taon ng digmaan, FPV drone ang naging pangunahing pagbabago sa Ukraine. Ginawang sandata ng Ukraine ang $500 na quadcopter bilang isa sa pinakakinatatakutang armas. Kaya't ang lahat ng pangunahing hukbo sa mundo ay 2 taon nang nagkukumahog na makahabol. Pero hindi na lang basta nanonood ang Estados Unidos. Aktibo na rin itong nag-aangkat, kabilang ang mga taktika, doktrina, at paraan ng paggawa. Minsan, pati mga drone company at ang mga taong bumuo ng ganitong estilo ng digmaan sa mga trinsera ng Donbas ay kasama. Pero kung susuriin pa natin ng mas malalim, hindi lang ginagaya ng Estados Unidos ang ginawa ng Ukraine, kundi kinukuha pa nila ang ideya ng Ukraine at pinapaganda pa. Magsimula tayo sa pinagmulan nito. Dahil hindi natin mauunawaan ang kilos ng US ngayon kung hindi natin alam ang kailangang likhayin ng Ukraine nang tumawid ang Russia sa hangganan noong 2022. Kulang ang Ukraine sa artilyerya, air force at armored na formasyon para pantayan ang Russia. Ang natitira lang ay isang desperado at desentralisadong napakamalikin na kultura ng teknolohiya ng mga sibilyan at isang agarang pangangailangan na matakot ang mga sundalong Ruso na gumalaw. Ang sagot dito ay ang paggamit ng first-person view o FPV drones, yung klase ng drone na ginagamit ng mga hobbyist sa karera sa likod bahay o sa pagkuha ng mga larawan sa kasal. Kapag nilagyan mo ng warhead ang quadcopter at pinaupo mo ang isang sundalo sa isang trench, ilang kilometro ang layo na may suot na video goggles, bigla kang magkakaroon ng mas murang precision-guided munition kaysa sa ibang sandata na kayang maghanap at makasira ng tangke kahit tago sa likod ng hanay ng mga puno. Ang ekonomiyang pinangungunahan ng drone warfare ay direktang nakaapekto sa diskusyon sa Pentagon. Sa Abril 2025, ilang pagtataya ang nagsasabing drone ang sanhinang 80% ng mga pagkawala ng Russia. At sa ilang bahagi ng harapan, umaabot pa ito sa 70%. Siyam sa bawat 10 nawalang sasakyan ay dahil sa mga drone. Halos wala nang mapagtataguan sa makabagong digmaan. Bawat kalsada at linya ng puno, bawat lugar ng pagtitipon ay binabantayan ng maliit, mura at armado. Siyempre, hindi lang Ukraine ang may tuloy-tuloy na supply ng drone. Habang umaangkop ang Russia, nakapagtala rin sila ng malalaking pag-unlad sa drone warfare. Ang mga Russian FPV at kamikaze drones ay nagpapabagsak ng Western tanks, lalo na ang Leopard 2 A6 na maihahalin tulad sa M1 Abrams ng Amerika. Sa unang taon ng digmaan, ang pagkawala ng mga tangke ng Ukraine tulad ng Leopard ay kadalasang dulot ng drone warfare. Ipinapakita nitong parehong panig ay hindi ligtas sa panganib na masira ang malalakas nilang istruktura o sandata ng murang drone. Pero hindi dun huminto ang Ukraine sa pag-i-improvise ng mga drone sa garahe. Nabuo ang industrial at burokratikong ekosistema sa ideyang ito, na posibleng mas mahalaga pa kaysa sa mismong mga drone bilang pangunahing export. Nagpapatakbo ang Ministry for Digital Transformation ng Ukraine ng Brave One, isang digital marketplace kung saan pwedeng mag-browse ng daan-daang modelo ng drone at umorder ng kagamitan ang mga frontline commander na parang nag-o-order sa Amazon at madadeliver sa loob ng 1 linggo. Ine-record ng drone units ng Ukraine ang mga atake gamit ang kamera, kumikita ng puntos batay sa halaga ng sinisira, at ipinapalit ang mga puntos para ma-unlock ang mas advanced na mga drone sa marketplace. Mabilis maipaayos ang sirang unit sa frontline workshop sa ilang oras, di tulad ng linggo sa tradisyonal na military supply chain. Dahil sa pag-atake, seryoso nang tinuturing ng mundo ang drone program ng Ukraine bilang estratehikong sandata, hindi lang abala sa labanan. Noong Hunyo 2025, nagpuslit ang Ukraine ng murang FPV drones nang malalim sa teritoryo ng Russia, nakatago sa loob ng mga bubong ng mga sibilyang cargo container, at pagkatapos ay inilunsad ang mga ito ng malayuan laban sa 5 base ng himpapawid ng Russia sa Operation Spiderweb. Sabi ng mga opisyal ng Ukraine, gumamit ang pag-atake ng hanggang 117 drones at tinamaan ang 41 aircraft, kabilang ang 295 at 222 strategic bombers. Ilan sa pinakamahal at mahirap palitan na military assets ng Russia ito. Tinatayang $7 bilyong ang pinsala. Malinaw ang mensahe at epekto nito, anuman ang totoong lawak ng pinsala. Kayang bantaan ng murang drone ang strategic assets na libu-libong kilometro ang layo mula sa anumang frontline, kahit walang manned aircraft na tumawid ng hangganan. Napilitan ang Russia gumamit ng ibang estratehiya para protektahan ang malalayong base. Minsan, nilalagyan ng gulong ang eroplano para di makita sa satellite imagery. Hindi lang Ukraine at Russia ang nagalaban, dahil kumalat ang mga taktika sa isa pang malaking tunggalian na sabay na nagaganap. Iniulat ng The Guardian noong Mayo 2026 na gumamit ang Hezbollah ng fiber optic FP drones sa Lebanon, gamit ang teknik mula Ukraine para makalusot sa electronic warfare ng Israel. Isa ito sa pinaka-sopistikadong jamming environment sa mundo. Nang sumali ang US sa sarili nitong laban sa Iran sa huling bahagi ng Pebrero, tumugon ang Tehran sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagpapakawala ng mga drone sa buong reyon.
at pinabagsak ng mga puwersa ng Amerika at ng mga kaalyado nito ang marami sa mga ito. Ipinakita ng mga malalaking pag-atake kung gaano kahirap at magastos depensahan ang sarili laban sa mga murang sistemang maramihang ginagawa gamit ang sopistikado at mamahaling mga interceptor. Ang problema dito ay ang mga naunang sandata na ginamit ng US ay napaka-epektibo pagdating sa kahandaan sa labanan, kakayahan sa operasyon, at pagpapakita ng lakas. Pero ang hindi nila nagawa ay maging matipid sa gastos. Tingnan natin ang pinakasikat na long-range drone ng US. Sa Hulyo 2026, sinabi ng mga opisyal ng US na mahigit 3 Reaper MQ Sham drones ang nasira sa mga operasyon sa Iran. Ang bawat drone ay nagkakahalaga ng halos $16 na milyong. Kung ikukumpara sa mas murang expendable drones, ang balanse ng kapangyarihan ay napupunta sa sandatang maaring ihagis sa kalaban nang hindi iniisip ang seguridad ng puhunan. Ito ang pangunahing pagkakaiba sa paraan ng US at Ukraine sa kanilang mga digmaan. Paano nga ba binabago ng US ang mga bagay? Magsimula tayo sa doktrina. Dahil binabasura ng US Army ang ilang dekada na nitong sariling gabay. Ayon kay Army Chief of Staff General Randy George sa Kongreso, noong 2025, masyadong mabilis ang teknolohiya. Kaya hindi na dapat umasa sa matagal na procurement program na pwedeng malumagad pag na-deploy. Noong Hulyo 2025, nilagdaan ni kalihim ng digmaan Pete Hegseth ang direktibang nag-uutos na bawat Army Squad ay dapat may unmanned systems bago matapos ang 2026 at hindi siya nagpaligoy-ligoy tungkol sa dahilan kung bakit natagalan ng Pentagon na makarating sa puntong ito. Isinulat niya na ang drone technology ang pinakamalaking pag-unlad sa militar sa isang henerasyon. Sa panahong iyon, may ilang maliliit na pagbabago na naipatupad na. Noong Enero 2025, ang ikatlong brigada ng ika-10 Mountain Division ng Army nag-deploy ng 144 experimental drone sa isang rotation sa Germany. Mas marami kaysa sa naidala ng alinmang unit sa isang pagsasanay noon. Nagtayo rin ito ng 3 strike company na may tig-80 sundalo para mag-operate sa unahan ng batalyon na binubuo ng scout, mortar at drone platoon na gumagamit ng surveillance drone, loitering munitions at counter-drone systems. Iminungkahi na gumamit ng Anduril Ghost drone na kayang manatili sa himpapawid ng mahigit 1 oras at PWC, 100 reconnaissance systems at Switchblade, 600 loitering munitions na may parehong warhead ng Javelin anti-tank missile. Kasabay nito, nagpapalipad ng mga drone na gawa sa mga bahaging naka 3D print ang mga sundalo ng 100 at unang airborne. May dalang Skydio X2D systems sa backpack ang tropa ng ika-10 Mountain Division. Noong Agosto 2025, inilunsad ng Army ang unang opisyal na drone course sa Fort Rucker. Na yon ay Fort Novosel, isang 3 linggong programa na may 20 hanggang 25 oras ng paglipad sa simulator na parang video game at aktwal na pagsasanay gamit ang totoong sistema. May pagtuturo rin sa 3D printing at CAD design para magawa agad ang mga pyesa at mapanatiling lumilipad ang mga ito sa field. Tinawag ni Kapitan Rachel Martin, direktor ng kurso, na simpleng paghahabol lang ito at ipinapakita raw na nahuhuli ang US sa larangang yon. Ito ang agresibong pagsubok para paliitin ang agwat. Iminungkahi ni kalihim ng hukbong, Katihan Daniel Driscoll, na gawing mas magaang ang mga batalyon at tigilan ang pagsulton ng kasing layo ng dati. Dahil sa siksik sa Ukraine, madaling makita at mapatumba ang $10 milyong na tanke gamit lang mas murang kagamitan kaysa second-hand na kotse. Mas mabilis at mas palaban na bersyon ng pagbabago ang pinapatakbo ng Marine Corps. Ang ika-24 na Marine Expeditionary Unit ay tumagal ng 3 linggo sa Camp Lejeune para magsanay gamit ang Nero's Archer, isang 8 pulgadang quadcopter mula El Segundo, California na nagkakahalaga ng humigit kumulang $2,000 at aprobado ng Blue UAS. Ibig sabihin, wala itong mga Chinese na pyesa na nanghingibabaw sa komersyal na merkado ng drone at maaaring makaapekto sa supply chain at posibleng mas malawak na sigalot sa pagitan ng US at China, kahit pa sa pamamagitan ng mga proxy. Naglagay din ang Marine Corps ng kontrata na tinatayang nagkakahalaga ng $17 milyong para sa humigit kumulang 8,000 Archer drones. Ngunit, ang 3 linggong pinaikling kampo sa pagsasanay na iyon ay nagpapakita rin kung gaano kalaki ang kailangang habulin ng US kumpara sa mga dati ng pangunahing manlalaro. May taon ng aktwal na labanan ang Russia at Iran para hasain ang kanilang kasanayan. Sinusubukan ng Marine Corps na paikliin ang learning curve sa 3 linggo para hindi magpadala ng Marines na walang sagot sa bantang karaniwan ng ginagamit ng bawat kalaban na yon. Dito lumalabas ang problema. Walang sasay ang pagsasanay ng Marines at sundalo sa pagpapatakbo ng drone kung kulang ang ipapamahagi. Nagplano ang kagawaran ng depensa na maglabas ng 10,000 FPV drones bago matapos ang 2026. Sa kaibahan, nakagagawa ang China at Russia ng milyon-milyon taon-taon. Malaki ang agwat ng bilang ng drone sa manpower at training na kailangan para magpalipad nito. Kahit bigyan mo ng milyon-milyong drone ang Marine Corps bukas, lahat maliban sa ilang libo ay mauuwi lang sa estante. Habil kulang pang mga Marine na kayang magpalipad nito. Sumagot ang Pentagon sa problema sa pamamagitan ng sabay na pagpundo sa parehong issue. Inanunsyo ng Army ang planong kumuha ng hindi bababa sa 1 milyong drone sa loob ng 2 hanggang 3 taon.
Isinagawa ng Drone Dominance Program ang unang evaluation phase na tinawag na Gauntlet sa Fort Benning noong Pebrero. Layunin nilang mag-deploy ng 300 at 40,000 maliliit na attack drone sa mga unit ng labanan bago matapos ang 2027 at ang FY27 na budget request ng Pentagon ay naglaan ng $7.5 bilyong para sa mga drone at counter-drone system kung saan $54.6 na bilyong dito ay dadaan sa Defense Autonomous Working Group. Hindi na ito pilot program. Sinusubukan na ng Pentagon na bumuo. Sa loob lamang ng ilang taon, itinayo ng Ukraine ang drone industrial base sa loob ng isang taglamig dahil sa matinding pangangailangan. Mahalaga ang pera, pero may mas mahalaga pang mayaalok ang Ukraine. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe ka sa Military Show para sa pinakabagong balita sa digmaan sa Ukraine at mga pandaigdigang usaping geopolitical at mga kaganapang militar. Alam ng Ukraine kung paano gumagana ang mga drone. Kung aling mga sistema ang pinakamabisa nilang tirahin, at may mga taon ng aktual na estadistika at footage mula sa larangan ng labanan bilang patunay. Sinabi ni Hegseth sa Senado na siya ang nag-apruba ng dagdag na Amerikanong personnel sa Ukraine para pag-aralan ang drone warfare, opensiba at depensa. Sa panayam sa Fox News, sinabi ni kalihim ng Estado, Marco Rubio, na ang sandatahang lakas ng Ukraine ang pinakamalakas sa Europa. Nabuo gamit ang bagong taktika at teknik sa ilalim ng matinding presyon ng digmaang pang-eksistensyal. Nang umatake ang mga drone barrage na konektado sa Iran sa gitnang silangan bilang tugon sa operasyon ng US, nag-alok ang Ukraine na magpadala ng mga drone at isang pangkat ng mga eksperto sa drone para tumuhong protektahan ang mga base ng Amerika sa Jordan. Iminungkahi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nag-alok siya ng drone production deal na $50 bilyon sa US, pero wala pang opisyal na sagot. Kaya tila sinusubukan ng US na tumahak sa dalawang landas ng sabay gamit ang lokal na produksyon ng drone at pinagsamang lokal at banyagang taktika para punan ang kahinaan nila. Pero hindi lang taktika at mga tao ang tumatawid sa Atlantic. Kahit hindi pumirma ang gobyerno ng US ng opisyal na kasunduan sa produksyon ng drone, kasama ang gobyerno ng Ukraine, nagsimula ng magtayo ng negosyo sa Amerika ang mga kumpanyang Ukrainian ng drone, F-Drones. Kumpanyang Ukrainian na itinatag noong 2023 at pangunahing tagapagtustos ng puwersang Ukrainian dahil dito, naging unang kumpanyang Ukrainian na pinayagan ng pamahalaang Ukrainian na mag-export ng mga sistemang drone na pangmilitar sa Estados Unidos. Sa tulong ng American branch nito, Ukrainian Defense Drones, nagdatayo ang kumpanya ng una nilang pabrika sa Estados Unidos sa Holland, Ohio. Ang pamumuhunan ito ay suportado ng kontrata mula sa Pentagon sa ilalim ng Drone Dominance Program ng Department of Defense para sa unang order na 2,000 FPV drones. Ang pangunahing sandata dito ay ang F-Drones, F-10 strike drone na napatunayang epektibo sa Ukraine at nakalaunay pumuwisto sa ika-6 sa unang yugto ng Drone Dominance Evaluation. Dala rin ng kumpanya ang FF-7 Counter-Drone Interceptor, sistemang ginawa para habulin at sirain ang murang kamikaze drones ng Iranian Shahid. Ang parehong pamilya ng sandata ang sumira sa mga eroplano ng Amerika sa Saudi Arabia noong Marso. Ang F-Drones ay kabilang din sa 48 kumpanyang kasali sa ikalawang yugto ng Drone Dominance Program. Inasahang magbubunga ng hanggang 10 mananalo at posibleng magresulta sa pagbili ng Pentagon ng hanggang 60,000 karagdagang drone. Maliit pa rin ang mga numerong ito. Ang Defense Industrial Complex ng Ukraine ay tumaas mula $1 bilyon bago ang pananakop hanggang higit $50 bilyon na yon. Plano rin ng bansa gumawa ng mahigit 8 milyong unmanned systems sa 2026 kumpara sa humigit kumulang 3,000 FPV drones na nagawa ng Estados Unidos sa buong 2025. Kaya ang isang draft ng US-Ukraine Defense Memorandum na iniulat ng CBS News ay mas lalayo pa. Papayagan ng Ukraine na mag-export ng teknolohiyang militar sa Estados Unidos at gumawa ng mga drone sa joint ventures kasama ang mga kumpanyang Amerikano. Kaya iyon ang panig ng pag-angkat sa kwento. Doktrina, tokhan, at mga aktual na manufacturer. Ngayon, narito ang bahagi na magbabalik sa simula ng video na ito. Hindi lang basta kumukopya ang Estados Unidos sa Ukraine. May mga partikular na lugar kung saan ang Amerikanong inhenyeriya, kakayahan sa industriya, at doktrina ng pinagsamang armas ng Amerika ay nakaposisyon na para kunin ang makabagong ideya ng Ukraine at gawing mas nakamamatay ito. Una, ginagamit ang modular na bala mula sa kasalukuyang inventaryo ng militar imbes na bagong warhead. Tingnan mo ang programang Neros Archer ng Marine Corps. Kadalasang kailangan ng bawat kagamitang militar ng Department of Defense, Identification Code o DODIC, na nangangailangan ng technical na pagsusuri at dedikadong tagagawa bago gamitin ng tropa. Ang prosesong yan ay matagal na burokratikong abala na walang oras ang Ukraine at kilala ang Pentagon na hindi magaling magpabilis nito. Ang sagot ng Marine Corps gamit ang Archer ay halos nakakahiya sa pagiging simple. Kumuha lang ng C4 plastic explosive at karaniwang electronic blasting cap. Parehong may DOD numbers na at nasa inventaryo na ng Amerika. Sa tonelada, ilagay ang C4 sa isang lalagyan, ipasok ang blasting cap sa likod, ikabit pagkatapos.
pwedeng anti-personnel fragmentation disc, O-shaped charge, explosively formed penetrator sa harap. Depende sa target kung infantry o armor. Dahil walang pampasabog ang warhead hanggat hindi pa ito buo, hindi na ito kailangan ng sariling DoD number. Hindi na rin kailangang mag-aral muli ang mga Marines sa bagong pampasabog dahil palagi na silang nagsasanay sa C4. Ang tanging solusyon na yon ang nagbigay daan ang Marine Corps na dalhin ang sandatang ito mula sa konsepto pagkatapos ng Pasko noong Enero ng nakaraang taon hanggang sa aktual na paggamit ito sa live fire capability sa Campo Lejeune. Sa loob lang ng mahigit isang taon, mas mabilis ito kaysa normal na pagkuha ng piyesa mula back order. Isang tunay na Amerikanong solusyon gamit ang lawak at estandardisasyon ng umiiral na pandaigdigang logistics chain para malampasan ang bottleneck sa procurement sa halip na subukang higitan ang pagmamanupaktura ng Russia at China kada unit. Matibay ito laban sa jam dahil sa paggamit ng lumang analog at fiber optic control links. Ang electronic warfare ng Ukraine laban sa Russia ay isa sa pinakamakapal at pinakasophistikado sa mundo. Natutunan ng magkabilang panigna ang digital control at camera systems kahit malinaw at eksakto ay karaniwang tumitigil sa mismong sandaling majam ang mga ito. Ang Archer platform ay gumagamit ng analog camera at control system imbes na digital, kaya unti-unting humihina kapag na-J-jam. Hindi agad nawawala ang signal. Nagbibigay ito ng dagdag oras sa operator para maiuwi ang drone o tapusin ang pag-atake kahit magulo ang electromagnetic na kondisyon. Sa katunayan, ang mga puwersa ng Ukraine at Rusya ay parehong gumagamit ng fiber optic na may spool sa kanilang mga drone dahil sa parehong dahilan dahil hindi kayang i-jam ang physical na wire. At sinusubukan na rin ng mga unit ng Amerika ang parehong fiber optic na pamamaraan. May fiber optic na bersyon ng Archer na lumabas noong huling 2025. Kapag pinagsama ang tibay nito at mas malalim na pamumuhunan ng Amerika sa pananaliksik sa electronic warfare at signals intelligence, naipon sa dekadang mas malaking depensa at R&D budget kaysa sa Ukraina o Rusya, may larangan ng US na maaaring palawakin ang sinimulan ng Ukraina sa halip na kopyahin lang. Ang ikatlo ay ang autonomous na paggabay na talagang kalamang ang dulot ng artificial intelligence at precision engineering na ang Estados Unidos lang ang may natatanging posisyon para mapakinabangan. Karamihan sa FPV drone ng Ukraina ay mano-manong pinapalipad, kaya nakasalalay ang bisa nito sa galing ng operator na sumusubaybay sa analog video feed. Ipinapakita ng FPITO Interceptor na ginagawa ng F-drone sa Ohio ang direksyon ng teknolohiyang ito. Sa huling yugto ng engkwentro, ang piloto ay kumukontrol lang sa bilis ng drone, habang ang automatikong paggabay na ang gumagawa ng iba pa. Sa madaling salita, pinapalipad nito ang murang airframe papuntang target ng eksakto, hindi umaasa sa bilis o tapang ng tao sa putukan. Iniugnay ang onboard autonomy na ito sa semiconductor base ng Amerika, ecosystem ng computer vision research, at mas malawak na talent pool ng software engineers kaysa Ukraine o Russia. Ito ang larangan kung saan nalalampasan ng Estados Unidos ang swarm na mano-manong pinapilotohan. Ang ikaapat ay Combined Arms Deconfliction Discipline, na tila technical pakinggan. Isa ito sa pinakamahirap na problema sa drone warfare at 80 taon ng pinag-uusayan ng US military, lalo na sa fire support coordination. Hindi masyadong pinagkaiba ng militar ng Amerika ang one-way attack drone at F-18 dahil pareho silang delikado at kailangang ilayo sa mga kakamping tropang kumikilos sa malapit. May malawak ng hakbang ang US sa iba pa nitong aerial offensive option at pwedeng gamitin ang konseptong ito sa mga drone. At dahil mas mabagal ang US na mag-adapt ng mga drone sa malakihang paraan, may pagkakataon itong isama agad ang paggamit ng drone sa isang combined arms doctrine mula sa simula, imbes na idagdag lang ito pagkatapos. Ang ikalima at huling bahagi ay ang industrial base, laki ng kapasidad ng paggawa ng Amerika at produksyon ng semiconductor, at kapital ng defense sector na hindi nakuha ng Ukraine. Naitayo ng Ukraine ang $50 bilyong na industriya ng drone mula sa wala sa gitna ng digmaan. Isang pambihirang tagumpay. Sinusubukan ng Estados Unidos gamitin ang teknolohiya at inobasyon ng industriyang yon para sa sariling military-industrial complex. Tandaan, ang budget ng Pentagon para sa mga walang pilotong sandata sa himpapawid para sa 2027 ay $75 bilyong. 50%, itong mas malaki kaysa buong industriya ng Ukraine. Kung magagamit talaga ang kapasidad na yan, sa lawak na ipinahihiwatig ng halagang nasa budget, may paraan ang Estados Unidos para kalaunan ay malayong maigitan ang produksyon ng Ukraine. Lalo na't marami na itong sariling prototype simula pa lang. Mas mahalaga, hindi lang manonood ang US kung paano ginagamit ang mga drone, kundi sinusubukan ding kontrahin ang mga ito. May isang sandata na binuo nila na naipadala na sa Ukraine para sa aktual na pagsubok. Para sa iba pang detalye, panoorin ang video na ito. Mag-subscribe sa Military Show para sa araw-araw na balita.